Ano ba ang naalala mo ngayon unang mga basic, yung mga fundamental, yung mga basic na itinuro ng nanay at tatay mo sa pagnenegosyo na ngayon ginagamit mo? Ngayon 14 years old ka pa lamang, bata niya. Yung pagluluto po. Pagluluto, okay. Ano roon na mari mo i-share na natutuhan mo? Yung mga ano po, tungkol din po sa business, ayun po, natuto po ako kung paano po magpaikot po ng pera, mga ganun. Tiro mo lumalabas sa kanyang bibig, di ba, kung paano magpaikot ng pera. Nakakatawa, ano? Sige, i-share mo yan, ha, as we go along, ha. Pero paano mo ba nalaman na pwede mo palang ibenta ang mga ibinibake mo? Yun eh. At kanino mo unang inalok yung mga produkto mo? Sa mga family members ko po, pinatikim ko po sila ng mga ano po, ng mga gawa ko po, nung bago po ako nagsimula. Then yung may tita po ako, natikman niya po yung cake ko and nasarapan po siya. Doon po umorder po siya. Kasi iba ang baking eh, hindi ba? May exact yan na science eh. May mathematics involved kasi may measurement, di ba? May measurement siya at may science siya, di ba? Yung mga paghahalo ng ingredients, kung paano mag-react yung yeast, di ba? Sa tubig, sa ibang components. Ito ba yung nakuha totally sa yung magulang, sa yung tatay? Opo. Tinuruan po nila ako nung bata pa lang po. Paano? Parang nandun ka lang ba sa kusina? Opo. Tumutulong po ako sa kanila pag nagluluto po sila. Parang nakikialam po ako and pinapatulong po nila. Nakikialam ng good way. Yun ang ano ron eh. Yun ang sagot doon. Yun ang magandang ginawa niya. Tumutulong. Diba? Ang mga anak tumutulong sa kanilang mga magulang sa trabaho, sa kusina, sa negosyo. Hindi ba? At akalain mong naipasa. Diba? Pero natural, hindi mo na dapat pagtakhan eh. Natural yan, may papasa ng magulang yan sa mga anak eh. Hindi po ba? Gaano kayo ka-proud, mami at daddy, sa inyong mga anak? Sobrang proud po kami. Kasi lahat ng mga nakakasama namin, lahat ng mga kaibigan namin, lahat ng sa mga customer namin, proud na proud sa kanya. Kasi nga, sa business namin, sa catering, yung mga kliyente namin hindi na nahihirapan sa cake na kailangan nila sa mga event. Ngayon, siya na rin po yung gumagawa nun. Siya na rin po yung bahalang makipag-usap sa client kasi ako hindi ko kayang ipaliwanag, siya kayang-kaya niya po na makipag-usap sa kliyente. Opo. So ngayon, nakakatuwa, parang nagiging isang special na feature ng inyong catering business, ang desserts, ang gumagawa ay ang inyong anak. Hindi po ba? And kapag ang mga kliyente mo ngayon, parang nakikita nyo, separately, pwede umalagwa ang negosyo. I'm sure umalagwa na kasi nagbebenta na siya on its own. Opo. Magkano ang naging puhunan mo? At usually, ang mga tumutulong na nagbibigay ng puhunan ay ang mga magulang. Sa inyo ba ito ganito naging kaso? Opo. Ganun po. Binigyan po ni mama po ng 5,000 po. Para po bumili po ng mga ingredients, para po magsimula po. Pero hanggang ganun na lang yun, mami, no? Papaikutin na niya yun. Opo. Nabili niya na po yung mga kailangan niya sa pag-start niya ng 5,000. Tapos, ikaw nang bahala sa pagpapalaki nun? Opo. Nung sinimulan ko po mag-bake, doon po nagtuloy-tuloy po, marami na pong bumili. And napalago ko po yung 5,000. Ayun. Pero yung iba, ibinabalik eh. Di ba? Ibinabalik sa magulang to honor the parents. Naibalik mo na ba yung 5,000? Nabalik ko na. Ang usay and more, I would think. Oo. Mami, ito bang inyong mga anak, nakikita nyo, nagmamana na, no? At an early age, minamana na yung negosyo, ano po? And parang nakikita natin dito, parang maaga tayo mag-retire, mag-relax na. Sana nga po. At dahil nga ito pa, siyempre, estudyante itong si Don. Paano mo napagsasabay itong negosyo mo? Ibang level ang pagkamada ng negosyo. Di ba, siyempre, tayong mga may edad na adults, di ba? Ibang level ang pag-juggle nun. Pero ikaw bilang estudyante, ang daming ibang level ang pressure ng pag-aaral doon sa pinagsasabay mo pag-negosyo. Paano mo ginagawa yun? Kailangan lang po talaga is time management po. Opo. And pag may pasok po sa galing pong uwian, nagbe-bake po ako if may order po. And every Monday po, nagtitinda din po ako sa school ng mga cookies. Very good. Paano ang assignment? Paano yun? Tapos, may tumatawag, tatanggap ka ng order.
Siyempre po, unahin pa rin po yung mga assignments po bago po yung baking. Very good. Kailangan lang po talaga ng time management. Time management lang, ano? Habang kinakausap ko si Don, nakikita ko yung smile, yung ngiti ni Mami Ladi. Talagang proud na proud siya. No? Saan naman napupunta ang perang kinikita mo? Ini-invest ko po siya para po sa mga gamit po pang baking. And minsan po nagbibigay din po ako sa mami ko po para po sa mga ano po. Ano na lang niya? Apo. Very good. Naiipon, may naiipon. Apo, may naiipon din po. Dapat. Ang ipon, dahil nga siya ay minor de edad pa po, ano, Mami, paano po ang pag-monitor ng kanyang ipon, ng kanyang savings? Yung savings niya po kasi, ang ginagawa niya, yung mga income niya po, kung ano yung mga gusto niya na bilihin, nabibili niya po. Kagaya po ng cellphone, nakabili po siya ng iPhone 15. Then yung mga kailangan niya pong mga gamit para sa baking niya. Ayun. So, nire-regulate niyo rin po ang kanyang gastos, ang kanyang expenditure, ano po? Apo. Opo. Very good, ha? Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!